bilisan mo na maghugas ng pinggan. Baka may tumulong pa sa'yo. Ibang nilalang. Story time. Ako si Aliyah. Gusto ko lang ikwento yung karanasan ng pamilya ko sa bahay namin sa Cavite. Yung bahay namin sa Cavite, parang open area siya na nagsisimulang subdivision pa lang. Wala pa masyadong ibang bahay na nakatayo. Isang gabi, pumunta ang lola at tita ko sa bahay namin para bumisita. Tapos mga alas 8 ng gabi, nagkusa si lola na hugasan yung bote ng dede ng apo niya o kapatid ko na baby pa lang. Yung lababo namin ng mga panahon na to ay di pa gawa masyado, pero meron ng pinto at lock na papunta sa likod ng bahay namin. Meron kasing bakanting lote dun at may puno ng saging sa likod namin. Tapos yung lababo namin, wala pang bintana pero may butas na yun na hinaharangan lang ng garden net. Kaya medyo tanaw mo yung labas ng likod ng bahay namin habang naguhugas ka. Habang naguhugas si Lola at ako naman ay naglalaro sa sala kasi may natuklasan akong laro na ang tawag ay Lord of the Seas Odyssey. Ang saya ng laro na to kasi puro to labanan, digmaan, hahanapin mo yung mga nawawalang mga nawasak na barko at mga nawawalang kayamanan. Subukan nyo ring laruin to, baka magustuhan nyo at baka kayo na ang isa sa tawaging Panginoon ng Lost Island at kayo na rin ang makatalo sa mga malulupit na pirata. Madadownload nyo lang ang laro na to sa link sa bio ni Kuya Jess. Pero habang nag-i-enjoy ako na naglalaro, nagulat kami sa biglang pagsigaw ng lola namin sa kusina. Akala namin nung una nagbibiro lang siya o niloloko niya lang kami. Nung tinanong namin siya kung bakit, ang sabi niya, grabe raw yung likod ng bahay namin. Nung nagtapon raw siya dun ng mga mumu ng hinugasang plato, bigla raw may humawak sa tuhod niya ng isang kamay na hinihimas raw siya noon. At napakalamig daw ng kamay noon at mahahaba ang kuko. Nung pagsigaw niya raw, agad siyang pumasok sa pinto at sinarado niya raw yun. Tapos sinilip niya raw yun kung may tao ba. Pero wala raw siyang nakikitang tao sa likod ng bahay namin. Sinubukan naming tignan lahat yun pero wala naman kaming nakitang tao doon. Kaya naisip namin na baka nagkamali lang si Lola sa naramdaman niya. Pero naulit ang misteryong pangyayari na to sa kapatid ko. Habang naguhugas ng plato ang kapatid ko, mag-aalas 7 na ng gabi nito. Sabi niya, habang naguhugas daw siya, ay bigla raw may lalaking lumitaw sa likod ng bahay namin. At nasa tapat daw yun ng bintana ng lababo namin na net pa lang ang harang ng mga panahon na to. Hindi raw niya maaninag yung mukha nun dahil nadidiliman din daw yung mukha nun ng anino ng dahon ng puno ng saging na nakatayo sa likod ng bahay namin. Bigla raw siyang tinanong nito at ang lalim raw ng boses. Alam mo ba kung saan yung daan papuntang Amaya Breeze? Doon pa po yun. Pagkasabi raw ng kapatid ko nito, bigla raw umalis yung lalaki at sinundan niya raw ng tingin yun. At nawala raw yun ng parang bula. Natakot raw siya nito at dito na siya tumakbo papunta sa amin. Dito niya na nga kinuwento sa amin ang pangyayari na to. Ang pinagtataka namin, paano mangyayari yun? Bakit naman may biglang dadaan sa likod ng bahay namin? Hindi naman daanan ng tao yun. Kaya matapos ang pangyayari na to, inayos na namin yung bintana ng lababo namin at nagsaboy din kami ng asin doon at hindi na kami lumalabas sa likod namin kapag sumasapit na ang dilim.